Sa iba pang balita, gumuho ang 57.2 milyong pisong halaga ng flood control project sa Nabunturan, Davao de Oro. Ang naturang proyekto natapos lamang noong 2023 at nakakuha pa ng very satisfactory rating. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isa na namang flood control project na ipinatupad ng kontrobersyal na Legacy Construction Corporation ang gumuho sa Nabunturan ayon sa Philippine Anti-Corruption SAR o PACC. Ayon sa PACC, bumigay ang 60-metrong bahagi ng flood control project sa Pagtulian River sa Barangay Bukal, Nabunturan, Davao de Oro. Kahit na nakompleto ito noong 2023 at nakakuha pa ng very satisfactory rating ng 92.66% mula sa DPWH. Sa kabila ng positibong evaluation, natuklasan ng field validation ang mga bitak na kalitaw na bakal at sirang slabs. Nababahala ang mga residente na kung hindi agad maaksyonan, maaaring madamay ang mismong Bukal Bridge at malagay sa peligro ang mga tumatawid dito. Agad na nagsimula ang Double J Construction ng pagkukumpuni. Ngunit giit ng PACC, dapat sagutin ng kontraktor ang lahat ng gastos at tiyaking mahigpit na mabantayan ng DPWH. Ayon kay PACC Chairman Lucio Luis Sinisa, ito ay hindi lamang pagbagsak ng konkretong istruktura, ito ay pagbagsak ng tiwala ng publiko. Nanawagan din siya na full technical audit, contractor accountability, community protection at independent oversight mula sa COA at DPWH. Dagdag pa ng PACC, ang proyektong ito ay patunay na mahina at kulang sa malasakit na implementasyon ay maaaring magdulot ng panganib at pagkasayang ng pundo ng taong bayan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lasing na lalaki tinangkang sunugin ang kanilang bahay sa Dagupan City. Nagresponde ang Bureau of Fire Protection, CDRMO, PNP at POSO sa sunog na nangyari sa Barangay Maluwad, Dagupan City alas 6 ng gabi kung saan naapula na ng mga nagtulong-tulong na magkakapit-bahay. Ang nasunog ay ang kusina ng bahay na pagmamayari ng magkapatid na Marvin Castro, 47 anyos at Mario Castro, 44 anyos. Batay sa investigasyon ng mga tauhan ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, nabatid sa mga testigo na nagwawala si Mario na lasing sa mga oras na yon at nakitang may hinahatak o man itong bedsheet mula sa kanyang kwarto patungo sa kusina bago naglagablab ang apoy at narinig pa ang malakas na hiyaw nito na nandito ng impyerno. Nagsimula ang sunog alas 5:29 at naideklarang fire out to alas 5:50 ng hapon. Wala namang nasugatan sa naturang sunog at inaalam pa ang kabuang halaga ng inabo ng apoy. Agad ding naaresto ang suspect na si Mario ng kanilang mga kapitbahay at itinarn over sa pulis na ngayon nasa likod ng Rias na Bakal ng Dagupan Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristertet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumabas sa autopsy sa katawan ng negosyanteng binaril na si Romel Lee, isang special bullet hollow point na bala ang ginamit. Ayon kay Police Colonel Joresti Coronica bilang direktor ng Bacolod City Police Office, ito ang lumabas sa autopsy sa katawan ng negosyanteng si Lee. Dagdag pa ni Coronica, isa ilalim sa ballistic examination ang na-recover na bala na kinukonsiderang special hollow bullet ito. Ayon naman sa hepe na ito ang unang pagkakataon sa kanyang liderato na special bullet ang ginamit sa krimen. Sili ang civil engineer at subcontractor sa ilang mga project sa lungsod at probinsya ng Iloilo. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.